Inilatag ni Pasig Lone District Representative Roman Romulo at Chairperson ng Committee on Basic Education and Culture ang dalawang House measures. Iyan ay sa isinagawang pagdinig ng Committee on Appropriations sa pangunguna ni Chairperson Representative Micaela Swansing. Ito ang pagtatatag ng Private Basic Education Voucher Program. Sa panukala, mas palalawakin ang IGASPILO kung sa kasalukuyang panukala, grade 7 hanggang grade 10 at mga estudyante na sakop ng K-12 lang ang pasok sa nasabing programa. Pero kung maisabatas ang bagong panukala, maisasali na sa mabibigyan ng voucher para makapasok sa pribadong paaralan ang kinder hanggang grade 6. Ayon kay Representative Romulo na isa sa mga may akda ng panukala, kinakailangang habulin ang higit 100,000 classroom backlogs. We all know, and it is the budget season, that we are now trying to catch up with 165,000 classroom backlog. Right now, we have private schools who are willing to take in students, who are willing to be able to help government close the 165,000 classroom gap that we are now experiencing. Kasama rin sa isinusulong ang pagbuo ng Bureau of Private Education para mapalakas ang pamamahala at pagbibigay ng tulong sa mga pribadong paaralan. Nagbigay naman ng suporta ang Department of Education at anila ay makakatulong ito sa pag-address ng gap sa sektor ng edukasyon. Nilinaw naman ni former President at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang unang apela ni Representative Romulo matapos ipahayag ng Department of Budget and Management o DBM ang pagsama ng pondo ng pagsasagawa ng nasabing panukala sa annual budget ng DepEd. If this fund is going to be with a fund now, with money now, that means that is a supplemental budget. And a supplemental budget will require a funding source. I think with that explanation, that if we want to create a fund, we will also have to point out the yearly source from where that fund will be filled in. So with that, Madam Chair, we accept the proposed amendment. Sunod naman na inilatag ang mga panukala na nakatuon sa pagtatatag ng mga paaralang pampubliko sa mga liblib at nasa conflict-affected areas. Layunin ng panukala na mabigyan ng pantay-pantay na akses sa edukasyon ang mga kabataan sa mga nasabing lugar sa pamamagitan ng pagtatayo ng last-mile schools at pagbibigay ng mga access roads patungo sa eskwelahan. Nakatanggap naman ito muli ng suporta mula sa DepEd. As the last-mile school packages include disaster-resilient buildings, solar panels, water and sanitation facilities, and school furniture, all in strict compliance with DepEd's minimum performance standards. Ganap ng panukalang batas ang dalawang measure na inilatag sa Kamara at nirekomenda ng mga mambabatas na maging co-author ang mga miyembrong dumalo sa pagdinig. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.